Hindi ako baliw. Pakawalan niyo ako, sigaw ni Dayan, ang kanyang tinig ay umaalingaw sa malamig na pasilyo ng ospital habang pilit siyang nagpupumiglas mula sa mahigpit na pagkakahawak ng dalawang lalaking nakauniporme ng pang-ospital. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit, puno ng desperasyon at pighati. Silang mga manloloko ang dapat niyong hulihin. Hindi ako baliw, patuloy niyang sigaw, nanginginig ang kanyang katawan habang pilit na nilalabanan ang puwersa ng mga lalaki. Dayan, anak, kalmayan mo ang sarili mo. Sumama ka na lang sa kanila ng maayos. Hindi ka nila sasaktan doon, mahina ang wika ni Tia Remedios, ang kanyang tiyahin na tumayong magulang niya mula pagkabata. Ang tinig nito ay puno ng malasakit ngunit may halong bigat ng pag-aalala. Auntie, huwag mo namang gawin ito sa akin. Maniwala ka naman sa akin, pagsusumamo ni Dayan, ang kanyang boses ay halos mabasag sa paghikbi. Hindi ako baliw. Gumagawa lang sila ng kwento dahil nahuli ko silang dalawa. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa luha, tila nagmamakaawa na makita ng tiyahin ang kanyang panig. Napabuntong hininga si Tia Remedios bago siya lumapit kay Dayan. Hinawakan niya ang kamay nito, banayad ngunit puno ng malasakit. Dayan, naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo. Alam kong mahirap tanggapin ang pagkawala ng baby mo. Pero hindi tama na ibuntun mo sa iba ang sakit at lungkot na nararamdaman mo. Bilang isang ina, nauunawaan ko ang bigat ng pinagdaraanan mo. Pero sana'y maunawaan mo rin na nasasaktan din kami sa pagkawala ni baby, mahinahon ngunit may halong lungkot niyang saad. Umiling ng mariin si Dayan, ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Auntie, hindi ako nagsisinungaling. Nahuli ko silang dalawa. Niloloko nila ako, ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan, kahit pa tila wala nang naniniwala sa kanya. Dayan, tama na, madiing sagot ni Tia Remedios. Hindi tama na pagbintangan mo ng ganyan ang asawa at pinsan mo. Wala kang sapat na ebidensya para sa mga paratang mo. Binitiwan ni Tia Remedios ang kamay ni Dayan at tumingin ito sa kanya ng may lungkot sa mga mata. Sumunod ka na lang, Dayan. Magpagaling ka, bibisitahin ka namin palagi, dagdag pa niya, ang kanyang tinig ay puno ng pangunawa. Tia Remedios, pakiusap, maniwala ka naman sa akin. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw, pagsusumamo ni Dayan, ang kanyang boses ay halos mapatid sa paghikbi. Alam mong hindi ako baliw? Alam mong totoo ang sinasabi ko. At ikaw, Rosalinda Cruz, aminin mo kay Tia Remedios na nahuli ko kayong magkasiping ng asawa ko. Galit niyang sigaw, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinsang si Rosalinda. Tama na, Dayan, walang katotohanan ang mga sinasabi mo, malamig na sagot ng kanyang asawa. Masakit man ito para sa akin, pero kailangan mong magpagaling, Dayan. Ang kanyang tinig ay tila walang emosyon, ngunit may halong pagkabagot. Sige na, dalhin niyo na siya, utos ng isa sa mga lalaki na hawak si Dayan. Huwag niyo namang gawin to sa akin, sigaw ni Dayan habang pilit siyang nagpupumiglas. Hindi ako baliw, maniwala kayo sa akin. Ang kanyang mga salita ay puno ng pighati, ngunit tila walang nakikinig sa kanya. Pilit siyang isinakay ng mga lalaki sa stretcher habang patuloy siyang nagpupumiglas. Hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pagdampi ng karayom sa kanyang balat. Unti-unti siyang nanghina, nanlabo ang kanyang paningin, at bago siya tuluyang lamunin ng dilim, nakita pa niya ang nakakalokong ngiti ng kanyang pinsang si Rosalinda Cruz habang mahigpit nitong hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Dayan, nakikinig ka ba sa akin? Malumanay na tanong ng babaeng doktor. Hindi po ako baliw, Doc. Alam ko po ang ginagawa ko at ang nangyayari sa paligid ko, sagot ni Dayan nang magising mula sa pagkakatulog. Napansin niyang puro puti ang paligid, mula sa kisame, sa pader, hanggang sa kanyang higaan. 2 linggo na simula nang dalhin siya sa pasilidad. Sa kabila ng mga paliwanag ng doktor, iisa lang ang sagot ni Dayan, hindi ako baliw. Napansin naming hindi mo iniinom ang mga gamot na binibigay sa'yo, Dayan, sabi ng doktor. Hindi ko naman po yun kailangan, Doc. Kapag ininom ko yun, parang inaamin ko na rin na baliw ako, depensa niya. Those are supplemental vitamins, Dayan. Kailangan mo yun para magana kang kumain, paliwanag ng doktor. Ayoko. Hindi ako iinom ng gamot. Gusto ko nang umuwi, galit niyang tugon. Dayan, kung hindi ka makikipag-cooperate sa pag-inom ng gamot, lalo ka lang tatagal dito. Hindi ba't gusto mong makalabas agad? Then you should listen to me, mahinahon ngunit matatag na saad ng doktor.
Sa huli, napilitang sumuko si Dayan. Nagsimula siyang uminom ng gamot, at unti-unting gumana ang kanyang gana sa pagkain. Nagkalakas siya ng katawan, ngunit sa bawat araw na dumaraan, unti-unting nilalamon ng pag-iisa at kalungkutan ang kanyang isipan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang pagkawala ng kanyang anak at ang pagtataksil ng kanyang asawa. Tunay na hindi ako baliw, bulong niya sa sarili. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang binabalot ng matinding lungkot at depresyon. Lalo na nang matanto niyang hindi siya banibisita ng kahit sino, ni Tia Remedios, ni Rosalinda Cruz, o ng kanyang asawa. You refuse to drink your medicine again, Dayan, saad ng doktor habang nasa one-on-one session sila. Kung hindi mo itutuloy ang pag-inom ng gamot, hindi ka talaga gagaling. Hindi ka rin sumasagot sa mga tanong ko tuwing session natin. Paano kita matutulungan kung ayaw mo namang magpatulong? Paano ka gagaling kung ikaw mismo ayaw gumaling? Hindi nga ako baliw, mariing sagot ni Dayan. Hindi ako baliw. At hindi na ako iinom ng gamot dahil nakikita ko lagi ang baby ko. Ang baby ko. Nakikita ko siya, aligagang sabi niya, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Napayakap si Dayan sa sarili habang nanginginig. Kumalma ka, Dayan. Kumalma ka, paulit-ulit niyang bulong sa sarili. It's okay, calm down, Dayan. Malumanay na saad ng doktor habang dahan-daang lumapit sa kanya. Subalit, naging mas agresibo si Dayan. Bitiwan mo ako, sigaw niya, sabay bigay ng matalim na tingin sa doktor. Manloloko kayo. Asawa ko ang kasiping mo. Mga walang hiya, galit na sigaw niya. Bigla siyang sumugod sa doktor, ngunit agad siyang napigilan ng dalawang nurse na naka-standby sa silid. Napakunot ang noo ng doktor habang inoobserbahan si Dayan. Let her go, anas niya sa mga nurse. Pero, Dok, baka po kayo masaktan. Mukhang naghahalucinate po siya, sagot ng isa sa mga nurse. Tumango ang doktor at mahinahong sumagot, this is no longer a simple depression. This is way more serious. Hayaan niyo lang siya. Hindi niya ako sasaktan. Muling binalingan ni Dayan ang doktor. Biglang nawala ang matalim na titig niya at napalitan ng takot. Tia Remedios, tulungan mo ako. Gusto nila akong kunin. Huwag kang pumayag. Huwag mo akong ibigay sa kanila, Tia Remedios. Ayoko. Ayoko sumama sa kanila. Pagsusumamo niya habang patuloy na umiiyak. Nilapitan siya ng doktor at niyakap ng mahigpit. SHHH. Kalma lang, Dayan, bulong nito habang tinutulungan siyang kumalma. Unti-unting tumahan si Dayan at sa kalaunan ay nakatulog sa bisig ng doktor. Marahas na napabuntong hininga ang doktor. Lumipas ang mga buwan. Sa susunod na buwan ay ika-6 na buwan na ni Dayan sa loob ng pasilidad. Kalahating taon na siyang naroroon, ngunit hindi pa rin makitaan ng anumang progreso. Akala ng doktor ay maayos na siya noong mga nakaraang buwan, ngunit tila lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan. Dahil dito, nagpa siya ang doktor na ipasa ang kaso ni Dayan sa isang espesyalistang mas gamay ang ganitong uri ng kondisyon. I'm sorry to spoil your vacation break after the international conference stop, but I need you to check this patient right away before she gets worse, saad ng doktora sa kanyang kasamahang doktor. Anything for our patient's recovery, Doc, sagot ng kausap niyang doktor. This is her record, Dr. Carlos Ravenio. She's in room 8 at the left wing building, dagdag pa ng doktora habang iniabot ang mga papeles. Maingat na tinanggap ni Dr. Carlos Ravenio ang mga papeles mula sa doktora. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago buksan ang folder. Please treat her, pakiusap ng doktora, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango si Dr. Carlos Ravenio at ngumiti ng bahagya. It is what we do, Doc, sagot niya, ngunit nang mabasa niya ang pangalan ng pasyente, tila nabato siya sa kinatatayuan. Maria Divina, mahina niyang basa sa pangalan na nakalista. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang ingay ng paligid ay biglang naglaho, at ang bigat ng nakaraan ay bumalik sa kanyang isipan. Napatingin siya sa pinto ng silid ni Dayan, at sa kabila nito ay naroon ang isang bahagi ng kanyang buhay na matagal na niyang iniwasan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at ang unang tumama sa kanyang paningin ay si Dayan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at tila isang malamig na hangin ang dumampi sa puso ni Dayan nang makita ang pamilyar na mukha. Carlos Ravenio, mahina niyang tawag, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan ngunit may bahid ng pag-asa.
Sa kabila ng lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan niya, hindi niya inaasahang muli niyang makikita ang dating kaklase noong high school. Dayan, kumusta ka? Ano ang nangyari? Paano ka napunta rito? Sabihin mo sa akin. Narito ako, sunod-sunod na tanong ni Dr. Carlos Ravenio. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at malasakit. Biglang tumakbo si Dayan papunta kay Dr. Carlos Ravenio at mahigpit siyang niyakap. Sa init ng yakap na iyon, bumigay si Dayan at humagulhol ng todo. Ang kanyang mga luha ay tila isang ilog na matagal nang pinigil ngunit ngayoy nag-uumapaw. Sa pagdating ni Carlos, tila sumilip ang liwanag sa madilim niyang mundo. Hindi ako baliw, paulit-ulit niyang sinasabi sa pagitan ng paghikbi. Hindi ako baliw, Carlos. Hindi. I know. Naniniwala ako sa'yo, Dayan, sagot ni Carlos habang marahang pinupunasan ang mga luha ng babae. Kumalma ka, okay? Huwag ka nang umiyak, nandito na ako, kakampi mo ako, hindi ka na nag-iisa, dagdag niya, ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Sa sinabi ni Carlos, tila muling nabuhay ang puso ni Dayan. Para siyang batang nabigyan ng paboritong candy, isang maliit ngunit makabuluhang liwanag sa gitna ng kanyang dilim. Hindi niya lubos akalain na, matapos siyang talikuran ng mga taong mahal niya, may darating para samahan siya. Ang baby ko, Carlos, ang baby ko, mahina niyang saad habang nakatitig sa lalaki. Ngunit biglang tumalim ang kanyang tingin, at ang kanyang boses ay nagbago. Manloloko ka? Anong ginagawa niyo ni Rosalinda Cruz? Ha, mga baboy kayo, sigaw niya, sabay hampas sa dibdib ni Carlos. Pagkatapos nito, tumakbo siya papunta sa sulok ng silid at niyakap ang sarili. Auntie, huwag mo akong ibibigay sa kanila. Ayoko sa kanila, dito lang ako, iyak niya, ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Napabuntong hininga si Carlos habang pinapanood si Dayan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatikom, at ang kanyang panga ay mariing nakasara. Sa kanyang puso ay namuo ang galit-galit para sa mga taong naging dahilan ng ganitong kalagayan ni Dayan. Dayan, mahinahon ngunit mariing saad ni Carlos habang lumalapit sa kanya. Look at me, tingnan mo ako, sabi niya habang maingat na hinawakan ang magkabilang braso ng babae. Sino ang may gawa nito sa'yo? Ha? Sino ang gumawa nito sa'yo? Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, galit, awa, at determinasyon.